Okay. Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang magbigay ng aking maliit na opinion at konting advice din sa ating mga co-hobbyist natin dyan, mga co-fish keeper natin, breeders, at sa mga pet lover na rin na mga kaibigan natin dyan. Bali, gusto ko lang po magbigay ng aking konting comment doon po sa mga kaibigan natin na nagkakaroon ng konting misunderstanding, mga pagtatalo, mga pag-aaway about sa mga presyo daw ng mga isda nila. Kahit doon po sa ibang mga alaga. Pero i-focus po natin ngayon sa mga isda. Meron ako mga naririnig at saka mga nababasa na nagrereklamo. Nagrereklamo sila sa mga presyo ng mga binibentang isda daw nila. Actually, hindi na yan bago. Kahit naman dito sa akin, di ba? Nag-iisang pet shop po ito sa Katarman. Pero marami po tayong naririnig na mahal daw dito, kesyo ganito, ganyan. Actually po, ito po yung gusto kong sabihin. Bawat breeder po, bawat keeper po, na magkakaroon po ng lakas ng loob, na magkakaroon po ng kagustuhan na magbenta po ng kanyang mga na-breed o mga na-produce niya sa gusto niyang presyo, wala po tayong magagawa doon kung anong ipepresyo po nila. Sa totoo lang po, bakit? Magkakaiba po tayo ng diskarte sa pag-aalaga ng mga alaga natin. Isda man po or kahit anong hayop yan. Diba? Magkakaiba po tayo ng time, ng dedication, mga sinasakripisyo po natin para lang po ma-breed yan or mapalaki po yung mga alaga na yan. So karapatan po ng bawat isa sa atin na magpresyo po, depende po sa gusto natin. Depende po sa palagay natin kung gaano po kalaki yung expenses na nailaan natin. Hindi lang po sa pera, syempre po sa pagod natin, diba? Sa dedication natin, sa mga sakripisyo po natin during that time na nagpapalaki po tayo ng mga alaga natin. Diba? At sa time na ibibenta natin, kung gusto natin siya presyohan ng mahal, wala pong makakahadlang po sa atin. Walang pwedeng makialam, di ba? So kung ayaw nyo, kung ayaw ng customer bumili, kung namamahalan siya, di ba? Wala namang pilitan po yan. Saka tayo magreklamo kung sakali pinipilit tayo na bumili doon po sa presyo na gusto natin, di ba? Pero para po sa akin, 10 years na po ako dito mahigit, wala po akong pinilit na customer na bumili po sa mga alaga natin dito, di ba? Kaya hanggang ngayon po, hindi po tayo nawawala ng customers kasi siguro naman po, di ba? Naiintindihan po nila yung dedication, sakripisyo po natin, di ba? Na makapag-produce po ng ganitong isda. Lalo po sa vision ko po na hindi lang po ako basta-basta nagbebenta o nagdi-display po ng mga isda, di ba? Sinikap ko po na makapagbigay po sa mga customers natin ng kahit paano po equality, mga healthy po ng mga alaga, lalong-lalo po sa isda. So, ayan po yung sad part, no, na karamihan po sa ating mga customers, lalo yung mga beginner, hindi po nila alam totally yung pinagdadaanan na mga katulad namin bago makapag-produce po, makapagbenta po ng ganitong mga isda or alaga. Diba? Sobrang hirap po. Kaya hindi nyo po napapansin, dito po sa lugar natin, diba? Yung mga taga dito, hindi nyo po napapansin na mag-isa lang po tayong pet shop dito. Kasi ganun po kahirap. Ganun po kadedikado dapat yung isang tao, di ba? Na maglaan ng oras, halos hindi lang oras, di ba? Lahat, kahit buhay, kahit yung buhay mo, di ba? Nilalaan mo na para lang dito, di ba? So, ayan lang ang sinasabi ko. Sa mga kaibigan natin dyan, huwag kayong mag-away-away. Hayaan nyo magpresyo ang bawat isa sa atin, sa mga alaga or sa mga na-breed natin. So, huwag po tayong
wag po natin pangunahan sila sa mga presyo nila. Dahil hindi po natin alam kung gaano po kahirap yung mga sakripisyo po ng bawat isa sa atin. So yun lang po. Huwag tayo mag-away-away. Magandang araw po. One love.